Makatanggap ng refund ang mga customer ng Meralco sa susunod na buwan. Kasunod diyang ng labis umanong singil sa bill ng kuryente ngayong Pebrero. Saksi si Maki Pulido. Nitong buwan, 57 centavos per kilowatt-hour ang itinaas sa singil ng Meralco. Pass-on charges yan ng Meralco. Ibig sabihin, ipinasa ng Meralco sa consumer ang nagmahal na benta ng mga planta ng kuryente dahil sumipa raw ang presyo ng imported at local liquefied natural gas. Dagdag na higit 500 pesos ito sa Meralco bill ni Jojo. Hirap na hirap kami magbayad ng kuryente. Overbilling ito, sabi ng Energy Regulatory Commission. Bakit siningil ito agad sa mga customer hindi pa nga raw verified kung bakit nagtaas ng singil ang mga planta ng kuryente. Hindi man lang din daw ito dumaan sa pagdinig ng komisyon. Hindi kayo pwedeng magpasa kung yung siningil sa inyo ng generator ni walang supporting documents. Kaya sabi ni Di Malanta, nagsabi na raw sa kanila ang Meralco na magre-refund sila ng 4 to 5 centavos per kilowatt-hour nitong Marso. 30 to 35 centavos naman ang makukuhang refund sa Abril, depende sa resulta ng pagdinig ng ERC sa issue. Pag-aaralan din ng ERC kung may pananagutan ba ang Meralco sa ginawang overbilling. They were sending letters. Pero ang punto nga namin, yung ganitong usapan, especially that there is a direct impact on the rates. Hindi yata pwede itong sulat-sulat lang. Wala pang pahayag ang Meralco ukol dito. Pero dahil nagsimula ng uminit, inaasahan na ni Jojo ang pagsipa ng Meralco bill niya, kaya baka nga raw di niya maramdaman ang refund na yan. Dapat ang aircon patay na ng umaga. Ngayon, tanghali, nakabukas na. Kasi mainit. Sabi ng DOE, kahit tumaas ang konsumo ng kuryente dahil sa El Nino, sapat ang supply sa Luzon at Mindanao pero manipis sa Visayas. Hindi nila nakikitang problema ang brownout pero magtipid pa rin daw sa paggamit ng kuryente. Kung magkaaberya kasi at wala na raw choice, patatakbuhin ng mga plantang gumagamit ng diesel kaya lalo pang magmamahal ang singil sa kuryente. The cost of no electricity is 300 pesos per kilowatt hour. Do you want to lose 300 pesos per kilowatt hour because walang kuryente? We don't want that. Renewable energy ang isa sa mga inaasahan para raw magmura ang kuryente. Target ng DOE na pagdating ng 2050, mahigit 50% na ng pinagkukunan ng kuryente ay renewable energy gaya ng solar, geothermal at wind. May pinirmahan ngang kasunduan ng DOE at DENR sa pagdidevelop ng mga offshore wind energy projects sa Pilipinas. Kasabay nito ang development ng nuclear energy o pagtayo ng mga small modular reactors. 4,800 megawatts na nuclear capacity ang target sa taong 2050. Let's be open to all technologies. The numbers that you have seen are all dependent on the policy that is going to be set by Congress. Para sa GMA Integrated News, ako si Maki Pulido, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.